At kaugnay sa road rage incident, makakausap po natin si Quezon City Police District Police Director Senior Superintendent o Chief Superintendent Guillermo Eleazar. Sir, magandang umaga po. Si Ivan po ito. Yes, good morning, Igan. Magandang umaga po sa mga nanonood at nakikinig sa ating para. Si Igan, si Connie at si Ivan po ito. Sir, may sinusundan na bang lead ang QCPD sa kinaroroonan nitong si Fredison Ong Atienza? At nagparamdam Yes. ba siyang gusto niyang sumuko? Yes, magandang umaga, Igan and Connie. Yeah, actually, kahapon, yung kanyang, meron silang lawyer na nirequest ng kanyang pamilya para makipag-ugnayan sa amin. At yun nga, pinag-usapan yung explore yung possibility ng kanyang pag-surrender. Actually, kahapon din, sinabi niya na yung Land Cruiser will be turned over to us. And kahapon nga, around 4:30 ng hapon, pinadala sa amin itong Land Cruiser na siyang nag-isang piece of evidence dito sa pangyayaring road rage. Ito pong suspect, itong si Sonson, kailan daw po siya susuko? Naplansya na ba yung detalye ng kanyang pagsuko sa inyo, sir? Wala pa namang napa-finalize tungkol doon at yun nga yung mga possibility. Dahil sa aming pag-uusap naman nung kanyang abogado, sinabi ko sa kanya na walang ikabubuti yung pagtatago niya. Dahil sa pangyaring ito ay tuloy-tuloy yung ating manhunt operation and kung hindi siya naman susuko, ay definitely we will be arresting him. Sir, can you tell us more about the suspect? Ano po ba ang personality nito? Nababasa po natin, isa siyang professional poker player. Nabanggit niyo po siya ay armed and dangerous. What else do we need to know about this person? Well, actually, ito naman kasi ay kilala rin dito dito nga sa Quezon City. Actually, meron kaming ibang mga nakausap na ito nga ay nakasama nila. Napakahilig nga dito sa pagsusugal. In fact, sinasabi nga high roller poker player ito. And then, masasabi siguro natin na meron din silang ibang kilalang mga malalaking tao. But just the same, pinapaalala natin siya na siya ay hahabulin ng batas at kitang-kita naman natin sa mga pangyari ang lahat ng mga ebidensya na talaga nagtuturo sa kanya bilang gunman at saka main suspect dito sa pangyayaring ito. Nagpahayag po ba ang kanyang kinatawan, kanyang abogado, kanyang asawa ng remorse ukol po dito sa nangyaring pagpatay dito sa isang wala naman motorsiklo? kung diretsong na sinabing ganon, but we can only assume na dito kasi po sa road rage, talaga namang itong mga sinasabi nating mga spur of the moment na mga pangyayari, ito lahat ay kanilang pinagsisisihan. So there is no really win situation in this situation at walang lugar ang init ang ulo at kayabangan sa lansangan. Kaya definitely itong kanyang sitwasyon ngayon ay kanyang pinagsisihan. But just to see, may pakikita nila ito ng mabuti sa mga naulila ng biktima at sa ating publiko sa kanyang pagsuko at pagpunta sa atin upang makipag-cooperate dito sa kasong ito. Based on what we know so far, Gerald Eleazar, sir, ano bang nangyari? Ano ba naging punot dulo ng away ng dalawa na nauwi nga dito sa tragic na pamamatay dito sa nakamotor? Ito yung mga napakasimpleng pangyayari just like in any other road rage. Something like a right of way na hindi nagkasundo sa kanila, nagkagitgitan and then ang pakiramdam natin dito ay dahil nga yung motor, alam naman natin mga motorsiklo, may hilig na pumasok at sumingit at pumesto doon sa unahan sa kanya. So, in-insist niya na gitgitin din. At pagbukas ng bintana, siguro sa pakiramdam niya na itang motor lamang na sumisingit, sinabihan niya na kung ano bang problema. Sumagot doon yung isa na wala naman, pero eventually, itong ating biktima ngayon, yung normal na napamura siya, ito namang isa, itong ating suspect, napamura din sabay baril, putok na ng baril. So ito yung mga sinasabi natin na biglang pagdidilim ng isip na hindi nila iniisip ito yung magre-resulta sa madilim na kinabukasan. Alam niyo po sa road rage, dalawang bagay lang ang pwedeng puntahan. Either madisgrasya ka or madisgrasya. Either way, you lose. Mapatay ka or masugatan na ito maging epekto sa pamilya mong iiwanan or makapatay ka naman na eventually talagang pupunta ka sa kulungan. So it's better to be cool-headed in this situation rather than maging bully at pairalin yung iyong pride at kayabangan. May pabuya ho ba sa makapagtuturo o makatutulong sa pag-aresto dito kay Sonson at may HDO na ho ba? Wala pa po. Actually, sa ngayon, wala naman po pabuya nakalaan para sa kanya pero ako'y naniniwala naman na
at nananawagan sa ating mga kababayan kung mayroong mga impormasyon na makakatulong upang mahanap namin siya, ipagbigay alam sa amin. But just to say, I would like to say na kami po, ang ating kapulisan, particularly ang QCPD, in a hot pursuit operation still now, and so that sinasabi nga natin na mas makabubuting siya ay sumuko rather than ma-aresto namin siya bago siya makaisip. Pero na-check na ho ba natin sa immigration? Baka ho nakaalis na. Meron po kayong pakikugnayan at sa aming pong tingin naman ngayon, base na rin sa Linda Nasa Pilipinas pa? Nandito. Opo, nandito pa lang po siya. Director, si Igan, tumatanong ko lang yung... Kasi hagip naman siya sa CCTV, di ba? Meron bang nakabantay tayo para kung nakita yung ongoing crime, yung hot pursuit nandun agad, barricade, mahuli agad siya? Well, actually, dun sa CCTV kasi man natin, una, hindi man agad tayo nakakuha ng CCTV dahil most of the CCTV naman natin sa mga ibang mga establishmento, most of them wala naman nakatutok para tumingin. Kaya lang natin nagagamit sa ngayon ay dahil dun pag may nangyari at nire-review natin yung ating CCTV footage. Kaya po, ang nangyari po dito is that it was reported to us about the incident, and then saka tayo nagkaroon ng reaction, and eventually nagkaroon po tayo ng pursuit operation against the suspect. Kasi kung may impluensya din siya at maraming kilala, mahalaga yung bawat araw. Baka makatakas na ito palabas ng bansa rin, Director, di ba? Totoo po yun, and kinukonsider naman po natin yun at kasama po yun sa ating mga pinag-aaralan at pinaplano upang sa lalong madaling panahon ma-resolve po natin itong particular na incident na ito. Sir, si Connie po ito. Good morning. Matanong lang ho namin, meron na ho bang record prior itong suspect sa inyo pong sa pulisya? Well, ito po yung tinitingnan natin, and siguro po sa araw nito ay magkakaroon tayo ng mga informasyon tungkol dito, Connie. And but just the same, because of ito naman po mga piece of evidence that we have, ang alam po kinukonsider natin na talagang ito namang kaso ito is considered na insofar as identification of the suspect and based on the evidence na napakaganda po ng ating kaso. It so happened na hindi pa nating hawak lamang itong suspect para maituring natin na siya ay nasa ating custody. And yung pinapakita ho nating photos ngayon, o yung photo niya ngayon, is this a recent nakuha po ba ito o matagal na po ba itong picture na ito sa inyo pong pagkakaalam? Actually, ito po kasi, pag-google lang natin dito sa atin sa internet, pag tinype po natin yung kanyang pangalan, kasi nalaman natin ang kanyang nickname ay Sonson. Sonson Atienza, makikita niyo po kaagad dyan itong kanyang picture, and most of the pictures that we have, ito po ay picture na siya nasa casino o na nagsusugal. At ito pong picture na ito na ipakita natin doon sa kapatid ng biktima na si Michael Mendoza na mismong nakakita sa kanya, talagang po nag-flashback sa kanya at naiyak siya nung makita niya. Pero bumalik yung pangyayari nung patayin ang kanyang kapatid. Talagang ito po ang description. Kaya kung titignan po natin doon sa ating facial composite sketch na isinagawa ng ating artist, sa description of the witness, talagang parehong-pareho po. Alright. Quezon City Police District Director Chief Superintendent Guillermo Eleazar, maraming salamat po, magandang umaga at good luck sa pagtugis dito sa pinaghahanap na suspect. Thank you, sir. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.